May tumawag sa akin, isang babae sa Viber. Sabi niya, sali daw ba ako sa isang online business? Kunin ko raw ang profile ko sa GCash, sa Telegram, tsaka sa Facebook. Tapos i-screenshot ko. Then, ipadala ko sa kanya screenshot. Then, babayaran niya ako. Pero, inirefer niya ako sa isang babae, sa isang tao na naman, para doon makuha ang commission. So, nang nandun na ako, nag-send ako ng message sa babaeng sinasabi niya. Pinadala ko ngayon screenshot ng GCash, Facebook ko, at yung Telegram. Wala pa akong Telegram noon. Nagpunta ako sa Google Play, sa Play Store. Then, nag-download muna ako Telegram. Madali lang naman, filled up. So, meron na ako. Binayaran ako ng 120. Automatic. Dahil alam nila GCash, pinadala na ako sa GCash. Tingnan ko GCash. May pumasok na 120 pesos. Tapos ito na, ang mechanics. Sinabi na sa akin ng babae na pangalawa na nirefer sa akin na ganito, online business. I-screenshot mo lang, ipapadala mo yung screenshot, matapos mong i-follow yung merchant sa isang Shopee, ang isang merchant sa Shopee, i-follow mo, then after that, i-screenshot mo, then ipadala mo sa akin. May bayad yun, 30 pesos. So, ginawa ko. Di, fast forward, di kita ko 30 pesos. Ngayon, sa pangatlong task, ang tawag doon, ordinary tasks. Task number 1, task number 2, parehas na sistema. Pupunta ka sa Shopee, then ipa-follow mo yung merchant, then i-screenshot mo, then ipadala mo sa kanya, babayaran ka ng 30. So, pag pangatlong task na, doon, kinakailangan meron kang pera talaga na available sa GCash mo. Siyempre, wala pa akong pera. Sabi ko, pwede bang hindi muna ako sumali? Kasi wala pa naman hindi ko naman alam na ganun palang mangyayari. Kailangan palang may puhunan ka o may pera ka sa GCash na medyo malaki-laki. Tapos, kasali ka na doon sa tinatawag na welfare task. Assignment number 3. Sa isang araw, may 22 na tasks. Ang sabi, 18 doon ang ordinary tasks, assignments. 18 doon ang assignments na ordinary tasks. At 4 doon sa 22 na yon ang tinatawag na welfare tasks. Doon sa welfare tasks, kung may puhunan ka lang, malaki sana. Ang problema, pag wala, hindi ka makakasali. So in another day, kumita ako doon sa araw na yon. Kasi 30 pesos ang per task. So, nakasali ako siguro ng mga mahigit 10. Sabihin na natin 14 tasks sa 30. So, kumita ako doon ng mga mahigit 1,000. Nagkataon, kinabukasan, nagkasweldo na. Sumali na ako sa welfare task. Ito na. So, patuloy na kami doon sa mga ordinary tasks. Pagsabak ko na sa welfare task, sabi ko, 1 lang po i-deposit ko. Sige, okay.
Sabi sa akin ng babae yan. Tinatawag na receptionist. I-refer na ko sa isang lalaki na siya doon naman ang assign para doon sa welfare task na yon. So, bibigay sa akin ng link, pipindutin ko ang link, mapupunta ko doon sa lalang yun. Tinatawag na tutor. So, tapos magbibigay nga ng lalaki ng instruction. So, itong task na ito, pipindutin mo itong link na ito, makakapasok ka doon, pipindutin mo yung halaga na sinasabi mo. Uy, pagpindot ko, pag-open ko, doon ako napunta sa Bitcoin pala. Bitcoin trading. 1,200, pindot ako. Buy, contract, pindutin mo ang contract, tapos pindutin mo ang buy, pindutin mo ang oras, counted as 60 seconds, 1 minute, tapos pipindutin mo na doon yung investment mo kung magkano, 1,200, 1,250. So pagbalik ko, screenshot mo ang countdown ng oras ng pagpindot mo. So may countdown, pag may countdown na, ibig sabihin, paid ka na sa inilagat mong deposit na 1,200. So, i-screenshot mo yon, ipapadala mo dun sa tutor na lalaki na sabi nila sa akin. So, pinadala ko na. So, binigyan niya ako ng link. Balik naman ako dun sa babae. Siya naman ang taga-solve kung magkanong presyo, magkanong makukuha kong commission. So, yung 1,200 ko ay umabot ng 1,560. So, malaki. Plus, meron pa akong sa ordinary task. So, sino bang hindi maiengganyo? Sino bang hindi makukumbinsi sa mga ganong estratehiya ba yun? Kung ano, yung business, no? Ang bilis. So, sa araw na yun, magkano naman ang sahod natin, no? Sa minimum is, kami rito, 600 lang plus. Tapos kikita ka ron na ngayon, ilang oras lang, kumita na ako ng 1,000 mahigit. Sa susunod, sabi ko, sa sunod, tataasan ko na. So, nag-invest ako sa susunod na welfare task, nag-invest na ako ng 3,500. So, pagpasok ko sa 3,500, sinabihan ako na dalawang steps ito. Pero hindi sinabi sa akin ng amount. Kung magkano pa ang i-deposit ko. Basta sinabi sa akin, dalawang steps lang. So, ayun. Ulit, binigyan ako ng link, pasok ako doon, Bitcoin trading na naman. Pinindot ko ang contract, pinindot ko ang buy, tapos 2 minuto, equivalent to 120 seconds, pinindot ko rin yun. Tapos, ilagak ko na yung 3,500. Pinindot kong 3,500 doon. Then, nag-countdown ngayon ng oras. Screenshot ko. Balik sa kanya. Balik ko sa kanya. So, good. Pero may isa ka pa na kailangan mong mapuno. So, binigyan ulit ako ng graph kung alin doon ang aking i-deposit ulit. Mabuti na lang may pera pa ako. So, pinili kong pinakamaliit. 800. Yun ang pinakamaliit. So, bigyan ulit ako ng link. Pindot ang link. Pasok na naman sa Bitcoin. Ganun proseso pa rin. Dahil wala namang 800 doon, itatype mo ang 800 pesos. So, yun.
countdown na naman ulit. I-screenshot ang countdown. So, finished, balik ka, ibigay mo sa kanya yung screenshot. Then, nang makita niya, okay, balik na naman ako doon sa receptionist na babae. Kwintada naman ng babae. Ayun na. So, bali ang aking na-deposit sa task na yun is 3,500 plus 800, 4,300 lahat. So, bumalik sa akin ang pera is 5,760. Ba, malaki. Sabi ko, sobra 1,000 to. Samantala sahod ko magkano lang. So, kaya sabi ko, ba, matindi to, mas maganda to. Kasi, ang sahod natin is 600 plus lang, tapos kumikita na ako ngayon ng 2,000 mahigit. Antakin mo sa 22 tasks every day. 18 ordinary tasks. Tapos pag nakatapos ka na ng isang o nakakumpleto ka na ng isang welfare task, plus 60 yun. Plus, ang ordinary task mo ngayon ay magiging 120 na. Ang isa. 120 ng isa. So, sino bang hindi makukumbinsi o maiinganyo sa ganung business? So, ulit na naman ako. Takin mo ang 3,500 plus 800. No? Naging 5,760. So, may kita 1,000 nga. Ang kinita ko doon lang yun, sa isang task lang yun. Samantalang kanina pa, tapos ang ordinary task pa. Kumita na ako siguro ng mga kulang-kulang 3,000. So, ito na, pangatlong task. Pangatlong welfare tasks pala. Kasi 4 lang naman ang welfare tasks sa 22 na tasks. Pangatlong welfare tasks. Sabi ko, ma'am, deposit ako ulit, 3,500. So, chat yan, chat. Sa Telegram. Telegram ang gamit. Hindi Messenger, hindi Viber. Telegram. Tapos pasok ka doon. Pero napapanood mo ang group chat. Kung anong galaw ng group chat, kung anong galaw ng group chat doon, yung ginagawa natin. Pero hindi kami pasok sa group chat. Nasa labas lang kami. Hindi kami naka-in doon sa group chat. Yung nakikita mo sa group chat, may nagdi-deposit ng 12,000, may nagdi-deposit ng 35,000, may nagdi-deposit ng 58,000. Hindi ko alam kung totoo ba talaga yun. Pero paano hindi magiging totoo? Pinapakita naman ng screenshot ng GCash o screenshot ng ng galing sa bangko na dinipasit talaga nila. Saka pagka balik ng cashback ang tinatawag, ayun naman din, naka-deposit, naka-screenshot din. Yung GCash pa, nasa bangko, galing sa video, galing sa land bank. So, hindi mo masasabi na pudol o scam ang nangyari. Kasi nga, may nakikita ka naman itong ebidensya Diba, higit 100 tao ang nandun sa group chat. Malalaki mga dinideposit nila. Kaya nilang habulin yung mga pera nila. So ngayon, patuloy na. C5. Sige, doon, bibigyan ka na naman ng link. Open mo yung link. So, andun na. So, tapos na pag-deposit ng 3,500, bibalik na. Babalik ka na dun sa tutor. So, ito steps yun. So, pangalawang step, ito ngayon bibigay sa'yo. Ang pangalawang step na pinapadeposit sa akin is ang pinakamaliit is 14,000. Ang iba 19,000, ang iba more than 20,000 yata yun. Saan ako hahanap ng perang ganun kalaki? So, chat ako ngayon, sir. Ang laki naman ito, sir. Wala na akong pera. Kasi ang GCash ko, ganito lang ang laman. Magkano laman ng GCash mo? Sabi ng tutor.
Sabi, sir, 3,000 pa yun. Sabi ko lang, 2,000 na lang, sir. Sige, deposit mo, 2,000. Kala ko totoo na, tapos na. Makaka-proceed na ako. O, 2,000. Pagkatapos, kinumpute niya, 14,000 minus 2,000, may 12,000 pa na natira. Sabi niya, manghiram ka sa kaibigan mo. Wow! Diyos ko. Sabi ko, wala po akong mahihiraman dito, sir. Kasi, sabi ko, single posting nga lang dito kami, sir, eh. Tsaka wala akong kaibigan dito, sir. Walang mga tao. Hindi ko mahiraman. Hindi ko magagawa ng paraan yan. Sabi niya, makakapaghintay naman ako. Pag meron ka na, bumalik ka lang. Sabi. Hindi, sir. Hindi pwede yan. Kasi, paano ang pera ko? Pera ko is 5,500 na doon. Hindi naman natin sabi niya mawi-withdraw. Wala rin akong capability, sabi niya, na ma-withdraw yan dahil wala tayong withdrawal code, sabi niya. Kailangan natin ng withdrawal code para makuha natin yung pera mo. Pero pag nagdagdagan mo ng 12,000 yung pera mo, nakukuha mo, tingnan mo, 5,500 plus 12,000. Ang babalik sa'yo, sabi niya, ang computation is 25,720. So magkano ang ano nun? Pinaka-interest nun. 50% yata eh. 25,000 ang kalalabasan pag nadagdagan ko pa ng 12,000, ang aking 5,500. So, guys, mga kaibigan, baka merong mga ganitong sistema connected sa Shopee, merchant, papalo mo, screenshot mo din, babalik ka, babayaran ka. Pero connected din sila pala doon sa Bitcoin. Siyempre, palaki yung puhunan ng investment doon. Until such time, hindi mo na po maabot yung ipapadeposit sa'yo. Yun ang parang nararamdaman ko. Kung uulit pa ako, halimbawa, magdi-deposit pa ako ng 12,000, di makukuha ko na ngayon, babalik sa akin 25,000. 720 ba yun? Sa susunod, lalaban na naman ako, malaki na naman, mas malaki pa doon ang bibigay sa akin na ulit na i-deposit. Pero ang iba naman, nakikita ko, kaya naman nila. Ewan ko kung scripted lang yun. Pero nakikita ko naman na may mga pinapadala talaga silang mga screenshot. Hindi naman pwede siguro ano yun. Kasi lang, baka mga mayayaman nga talaga yun. Pero ang problema doon, bakit hindi niya sinabi na ganitong amount, kung hindi scam yun, bakit hindi niya sinabi na ganitong amount pala ang may possibility na ganito ang pangalawang deposit mo mangyayari? Para sana, hindi ka tumuloy kung wala ka mang pera. Tutuloy ka kung may pera ka, di ba? Malinaw sana. Siyempre, sabak ka lang ng sabak, tira ka lang ng tira, hindi mo alam. Wala naman sinabi sila eh. Pasok ka ng pasok. Tapos pagdating doon, hindi pala kaya ng bulsa mo, hindi pala kaya ng pera mo sa GCash. Wala ka na palang GCash, no? So, parang scam. No? So, yan. Isang leksyon. Sana itong nangyari sa akin ay hindi mangyari sa inyo. Kaya mag-iingat din kayo. Itong video kong ito ay isang aral na rin sa akin at sa inyo na hindi pa kayo na biktima ng ganito. At least napanoodin nyo ngayon ito. Maging aware kayo at alam nyo na itong klaseng modus.